Ay nako, Damian, huwag mo nang pinagpapapansin niyang si Randy. Bakit naman inay? Paano ito makapag-uuwi rito ng kasintahan kung pahiga-higa lang? Baka naman kasi... Ano inay? Ano na naman yun? Marahil nahihiya lang inay sa gusto niyang sabihin. Pero ako na lang ang magsasabi. Baka naman daw kasi hindi babae ang gusto mo. Baka naman lalaki. Bakla kaya Randy? Bakla. Hindi walang bakla rito sa atin. Di nagalit ng itay. Alam niyo namang walang bakla, walang tomboy sa lahi natin. Kaya imposible ang sinasabi ninyo. Ganun ba? Tama ka naman doon. Imposible talaga yun. Pero kaya lang sa ipinapakita mo, para bagang yun talaga ang gusto mong mangyari. Bakit? Ikinahihiya mo ba yung mukha mo? Ano kasi kuya Ano? Sabihin mo sa akin. Kasi nahihiya ako manligaw Kasi? Alam niyo na may tsura ko. Dami batik-batik yung nasa mukha ko. Bakit? Wala na ba kasing gamot dyan? Meron. Meron naman pala Bakit kasi hindi ka mag-ayos para magmukha kang mabango sa paningin ng mga babae? Naniniwala ako, Randy, na ikaw merong babaeng napupusuan. Kaya lang ang problema, dahil sa pangit ka na, torpe ka pa. Tignan mo si Ekling. Nagdala na naman siya ng magandang chicks sa kanila. Ikaw, kailan mo gagawin yon? Tsaka na kuya, di pa ako handa Hindi handa? O baka naman kasi, kuya, ayang ka na naman Alam mo, gusto mo bang maging gwapo sa paningin ng babaeng iyong napupusuan pero meron na ba? Meron syempre, kaya lang... Kaya lang ano? May kasintahan na rin. Wala pa naman. Wala naman pala bakit hindi ka pa kumilos dyan? Nahihiya kasi ako kuya. Kasi maganda siya. Kahit paano may kaya yung pamilya. Hindi naman katulad natin. Ganon. Hindi ba't? Meron ka namang pinag-iralan Meron. Sige, papayuhan kita. Total pangit naman ang tingin mo sa sarili mo. Bakit? Hindi ka mag-apply ng sundalo? Kuya, at ano namang kinalaman ng pagsusundalo sa pagiging pangit ko? Hindi mo pala naintindihan. Pag-apply ka sa army, ewan ko lang kung hindi mo mapaibig yung babaeng napupusuan mo. Pag nakita ka niyang naka-uniforme, may bitbit kang mahabang baril at matikas patignan. Kuya, anong ibig mong sabihin? Gagamitin ko yung uniforme ko para lang masungkit ko puso niya, ganun ba? Hindi naman sa ganoon, pero parang ganun na rin yun. Kumilos ka na. Matanda ka na. Ang hirap yata pumasok dun Mahirap yung training. Tsaka isa pa, di basta yung qualification. Pasok ka roon. Pasok na pasok. Tsaka sayang naman yang laki ng pangangatawan mo. Kung hindi natin gagamitin, maglingkod ka na lang sa bayan. Baka sakaling masungkit mo pa yung puso ng babaeng iyong naiibigan. At saka isa pa, alam mo bang... Tama na yan, Damian. Baka sabihin mo na naman yung kumpare mong ano. Yun na nga inay. Pero sige, wag na nga. Napagtanto ni Randy na mukhang may tama ang kanyang kuya Damian. Mukhang naisip niyang kapag siya ay naka-uniforme, mapapaibig niya na ang babaeng matagal niya nang gusto. Patay na patay kasi siya kay Alessandra. Ito yung babaeng matagal niya nang gusto pero hindi niya malapitan dahil sa itsurang
ganda nito at sa estado ng buhay. Pero kahit ganon kaganda ang babaeng yun, wala pa rin siyang kasintahan at tila ba meron itong lalaking inaantay. Kuya, Nay, Itay, sige, buo na desisyon ko. Kukuha ko ng mga requirements at mag-apply ako sa army. Magaling! Ito ang tandaan mo, Randy. Hindi naman porket itinutulak kita, yun ang magiging dahilan sa pagpasok mo sa army. Pag nandyan ka na, hindi ka pwedeng basta makalis dyan. At hindi pwedeng puro forma. Kailangan maging tapat ka sa paglilingkod sa bayan. At huwag na huwag mong gagamitin ng iyong uniforme para lang sa pangsariling kagustuhan. Sabihin na nating kasama na rin doon ang pagporma mo kay Alessandra. Pero siyempre mas malaki pa rin at mas matimbang ang paglilingkod sa bayan. Oo na kuya. Paulit-ulit? Sige. Iba din ang ugali ng mga tao sa lugar nila Randy. Mag-a-apply pa lang ito sa army. Agad na kumalat sa kanilang lugar. Partikular na sa kanilang purok na si Randy ay mag-a-apply. Sa unang pagkakataon kasi, kung sakaling matatanggap si Randy, siya pa lang ang nag-iisang sundalo sa kanilang barangay. Halos isang linggo na nag-aayos ng papel si Randy para makapag-apply. Kaya't nang dumating na ang tamang araw ng pag-a-apply, ay nagpaalam siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Randy, bit-bit mo na ba mga requirements? Siya nga naman anak. Bakit? Wala ka man lang dalang malaking bag? Nanay, Itay, mag-a-apply na po ako ngayon. Bakit naman ako magdadala ng malaking bag? Mag-a-apply pa lang ako. Di nga sigurado kung matatanggap ako . Ganda ng pormahan na. Ha? Ganda ng pormahan natin. Talaga? Naulinigan ko kasi. Kailangan matikas tignan, snappy. Magaling! Yung mga ganyang klase ng tayo, mukhang papasa. Hindi lang sa exam, pati na rin sa training. Kapatid ko, kapag ikaw ay tuluyan na naging sundalo, proud na proud ako sa'yo. At iuwi mo na rito yung Alessandra na yon. Kuya talaga napakahilig magbiro. Sige na. Paglabas ni Randy sa kanilang bakuran, agad siyang hinarang na ikling. Nakasuot ito ng puti, nakapantalon at nakasapatos. Randy! Ekling, bakit? Saan ka papunta? Mag-a-apply. Nang ano? Mag-a-army ako . Army? Bakit? Ba't ba nakakatawa? Wala namang dapat na ikatawa. Akalain mo yon? Magiging sundalo ka pala? Bakit hindi? Alam mo, Ikling, ganito yon. Tambay ako . Parehas tayo. Siguro naman yung pinag-aralan ko, pasok sa qualification ng army. Kahit namang gaganto-ganto ko, meron akong pangarap sa buhay. Ayoko yung habang buhay na lang nakatambay. Di ba? Tama! Paano? Paano? Muna na ako? Sige! Mauna ka lang ng konti. Susunod ako dyan. Habang naglalakad si Randy papunta sa pilahan ng tricycle, ang kanyang kaibigan na si Ekling ay sumusunod. Ekling! Ba't ba sunod ka ng sunod? Di mo ba talaga naintindihan? Nang iinis ko ba talaga? Gayang-gaya mo pa iporma ko. Nakasuot ako ng puti na kapantalon. Tapos, nakasapatos.
pinipikon mo ba ako, ha? O ba hindi? Baka nakakalimutan mo. Magkababata tayo. Sanggang dikit. Oo, bakit? Oh, di mo ba talaga naintindihan? Hindi eh. Ibig sabihin niyan, katulad mo rin ako. Meron din akong puso sa paglilingkod sa bayan. Kaya sabay tayo. Mag-a-apply din ako. Ano ka? Iiwanan mo ako? Ha? Totoo ba? Oo! Alam mo, dahil sa magagaling ang mga chismoso-chismosa dito sa atin, kumalat na agad yung balitang mag-a-apply ka raw sa army. Siyempre, magkaibigan tayo, magkababata, magkasangga. Hindi ako papayag, pare, na iiwanan mo ko. Sasama ako sa'yo. O, teka. Sasama ka? May requirements ka ba? Oo naman. Kaya nga ako sasama sa'yo eh. Kumpleto na ako sa file. Ito, nakalagay sa envelope. Ano, tara? O, sige. Pinaikot-ikot pa na ikling si Randy. Doon din naman pala ang punta. Ang siste gusto niya lang palang isurprise ang kanyang kababata. Sa kabutihang palad, umasa sila sa exam. Wow! Hahay! Ano kayang feeling ng naka-uniforme? Tapos syempre yung snappy. Uy, siya nga pala, may iba tayo. Si Alessandra yung gustong-gusto mong babae. Oy, bakit yun? Nakita ko nung isang araw. Nag-aabang ng jeep. Oh, tapos? Pupunta yata sa bayan. Pormado. Mabango. Straight yung buhok. Sexy. Coca-Cola talaga ang dating. Palagay ko pare, may i-date yun. Uy! Ba't natulala ka? Sinabi ko lang na may i-date eh. Ha? Alam mo, huwag mo ako mabiro-biro ng ganyan. Bakit naman hindi? Paano nga kung totoo? Oh. Hindi ako papayag. Akin lang si Alessandra. Lakas ng fighting spirit natin ah. Ba syempre. Kaya nga ako magpapapogi eh. Para masungkit ko puso niya. Oy, paano kang popogi? Kung pumasa tayo, nagtitraining tayo. Palagay mo puputi ka sa training? Malamang hindi. Lalo tayo magiging negro. Paano pa tayo magiging pogi ron? Baka imbis na mabango, may lupa. Yun ang kabagsakan natin dalawa. Sure yun. Hindi mo kasi ako naintindihan eh. Ang ibig kong sabihin, kaya nga ako magsusundalo para maging pogi ako sa paningin niya. Ano? Magsusundalo ka? Para lang masungkit mo puso niya? Aba, ibang klase ka mag-isip. Pare, siyempre hindi naman purong ganun. Nasa puso ko pa rin ang paglilingkod sa bayan, kaya lang iba pa rin yung gwapo tayo sa paningin niya, yung makikita ng magulang niya na kaya natin siyang buhayin. Siguro sa pamamaraan na yun, masusungkit ko na ang puso ni Alessandra. Yun ay kung wala pa siyang iba. Pero nakita ko talaga eh. Binati ko pa nga eh. O anong sabi sa'yo? Wala. Tumango lang. Pero wag mo lang isipin yun. Tiyak na mas marami pang magagandang chika bebot na mapapaibig mo pag sundalo na tayo. Pero ito ang tandaan mo, hindi ginagamit ang uniforme sa ganyang klase ng pangyayari. Dapat isa lang, di ba? Oo naman. Tara na nga. Maswerte nilang ibinalita sa mga mahal nila sa buhay na sila ay pumasa sa exam. Mag-aantay na lang sila ng tawag para sa training. Hindi pa man nakakapag-training si Randy, marami nang natanggap itong congratulation mula sa mga marites sa kanilang lugar. Hoy! Totoo ba? Congratulations! Kuya naman eh. Di pa nga ako nagtitraining. Congrats na agad. Paano kung di ko kayanin ng training? Oh, kaya mo yan. Imposibleng hindi mo kayanin. Basta tandaan mo kapatid ko, kung ano marating mo sa buhay, proud kami sa'yo. Ha? Salamat kuya, salamat. Mas magiging proud ako kapag naiuwi mo rito yung Alessandra na yun. Abay nakita ko kahapon. Ay sadyang napakaganda pala ng babae na yun.
Delikado ka doon, Randy. Nay, paanong delikado? Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig sabihin ng iyong inay, delikado ka roon. Baka marami kang makakumpetensya. Sa ganda ba naman ng dalagitan na yon? Tiyak naliligawan siya ng marami. Kaya anak, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa kung ako sa'yo. Kahit na hindi ka pa ganap na sundalo, pormahan mo na yon. Magmakapal ka na ng muka. Puntahan mo siya. Ligawan mo siya. Tayo naman eh. Kailan ka pa kikilos? Tama si Itay. Kailangan mo nang kumilos. Susubukan ko. Huwag mong subukan. Gawin mo. Maganda nga naman yun. Baka hindi lang 5 kaagaw mo ron. Makipag-unahan ka na lang na masungkit ang puso ng Alessandra na yon, ha? Oo, kuya. 1 linggo na lang at malapit na silang mag-training. Kaya't niyaya ni Randy si Ekling para pumunta sa bahay nila Alessandra. Teka, saan ba tayo kasi pupunta? Di mo man lang sinabi sa akin, ikaw nakaporma mabango. Ako? Nakasando. Amoy pawis. Teka. Di ko gusto i-amoy mo ah. Para kang aakit ng ligaw ah. Oo. Manliligaw ka? Oo nga. Nako, labo mo naman, Randy. Dapat inantay mo muna ako makaligo. Hatak ka ng hatak sa akin eh. Ikaw lang mabango. Nakakahiya naman doon sa liligawan mo, baka di ka sagutin. Bakit naman hindi? Bagong ligo ko, ikaw lang naman yung mabaho. Ibig ko sabihin, baka mabahuan sa akin. Baka sabihin nun ganyan kakabaho. Pag hindi ka bagong ligo. Halika na kasi, Ekling. Ang dami mong sinasabi. Sige na nga, bahala na. Nung nandun na sila sa harap ng bahay ni Alessandra, nakita niyang nagwawalis ito sa ilalim ng punong mangga. Ayan na. Tara, hihiya-hiya ka pa dyan. Huwag pa pati-patay kung ako nakaganyang forma. Di ako mahiya. Susunggaban ko agad si Alessandra. Ekling, sino ba yung lalaki na yun? Nako! Patay na. Patay? Baka boyfriend niya yun. Hindi. Kuya niya yun eh. Di ba meron siyang kuya? Meron pero ang alam ko nasa Dubai yun. Tama. Si Kuya Mon yun. Tara, kunwari, si Kuya Mon ang sadya natin. Total kaututang dila naman natin yan. Tara. Sige, galing ng strategy ha. Magandang umaga po. Kuya Mon. Randy. Ekling. Kami nga po, Kuya Mon. Umuwi ka na pala galing Dubai. Baka naman meron tayong chocolate dyan. Uy, huwag kang gumaganyan. Kakaya ka naman eh. Hi. Magandang umaga, Alessandra. Hello. Kuya Mon, may bisita ka pala? Oo, si Randy tsaka si Ekling. Alam mo ba, kuya? Yung dalawang yan, balitang-balita rito. Mag-a-apply daw sila ng sundalo tsaka ang alam ko, pasado na sila sa exam. Oo, totoo yun. Pasado. Katunayan, mga 1 linggo na lang siguro. Tatawagan na kami para sa training. Ikaw naman, Alessandra. Kamusta ka naman? Eto, okay lang. Alessandra, kala namin kasintahan mo to si Kuya Mon pala, galing Dubai. Ay ba tayo? Ano bang pinunta nyo rito? Chocolate ba? Nako, hindi po. Ang totoo po niyan, ang pinunta po namin dito, si Alessandra. Uy, bakit? Kasi tong kaibigan kababata ko na to, mahina Ganun ba? Randy,
Si Alessandra naman pala pinunta mo rito. Bakit sa akin ka nakaharap? Kung siya ang sadya mo rito, dapat siya ang kausapin mo. Siya nga pala, Kuya Mon. Bahala na silang dalawa dyan. Tayong dalawa, iba yung usapan natin Oo ba? Halika, pumasok tayo sa loob. Pagpasok nila sa loob, agad silang hinandaan ng kape at tinapay. Habang si Alessandra ay nagwawalis pa rin sa ilalim ng puno. Uy, Randy! Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Di ba, Kuya Mon? Siya nga naman, Randy. Base sa mga nakikita ko sa iyong mata, parang sinasabi ng mata mo na gusto mo yung kapatid ko. Randy, walang kasintahan ng kapatid ko. Marami manliligaw, pero sinasabihan ko siya na piliin niya yung lalaking kaya siyang buhayin. Hindi pwede yung puro forma lang. Randy, kung may gusto ka sa kapatid ko, di naman ako tutol. Kasi sa nakikita ko naman sa'yo, mukhang okay ka naman at tapat sa pagmamahal. Kumilos ka na, Randy. Kuya Mon, napakalaking bagay ng sinabi mo. Salamat. Alessandra? Randy. Ikaw pala, kala ko nagkakape kayo. Kasi, paano ba to? Hindi ko kasi napag-isipan yung mga sasabihin ko Ano? Ibig ko sabihin, ano na nga ba yun? Manliligaw ka? Ha? Oo, maliligaw sana ako sa iyo Pwede ba? Naku, nakakahiya. Bakit naman nakakahiya? Ha? Wala ka bang Kasintahan? Oo. Marami manliligaw. Pero, wala naman ako sinasagot. Talaga ba? Paano naman ako? Ba't ba nauutal ka? Magsalita ka nga ng maayos. Kasi, nahiya ako Kinakabahan ako kung tama ba tong ginagawa ko. Bakit? May mali ba sa'yo? Wala naman. Siyempre, first time ko manligaw Alam ko, di naman katulad na Ikling. Ilang babae na inuuwi sa bahay nila. Si Ikling? Oo. Pero, hindi ko yung katulad. Ibang-iba ako sa kanya. Alessandra, ulitin ko. Pwede ba ako manligaw? Oo naman. Kaya lang, marami ako manliligaw. May mga pera pa. Tsaka, may tsura. Busted na ba ako agad? Hindi pa naman. Subukan mo. Talaga? Oo. Salamat! Marami silang napagkwentuhan ni Alessandra. Sumentro ito patungkol sa pag-a-apply niya. Hindi pa man ito nakapagte-training. Nag-aalala na sa kanya si Alessandra na tila ba nagpapahiwatig na mag-iingat siya dahil mamahalin pa kita. Paano? Kuya Mon, alis na kami. Kuya Mon, salamat po siya nga po pala. Pumayag na po si Alessandra na ligawan ko siya. Mainam kung ganun. Randy, magiging sundalo ka pa. Maglilingkod ka sa bayan. At aantayin namin ang pagbabalik mo. Para sa kapatid ko. Sige po, kuya. Alis na po kami. Makalipas ang 3 araw, kasado na ang panliligaw ni Randy. Isasama pa sana nito ang kanyang kuya, nanay at tatay, pati na rin ang bunso. Kaya lang, hindi sila natuloy dahil nakatanggap sila ng balitang bukas magte-training na sila. Dahilan kung bakit
hindi siya nakabalik sa bahay nila Alessandra. Hindi sila basta pwedeng umalis pag sila'y nasa training center at aabutin sila roon ng ilang buwan. Fast forward. Patapos na ang buwan sa pagte-training, iniisip na agad ni Randy na kapag tapos nito ay agad niyang pupuntahan si Alessandra. Nako, baka di ka makilala nun. Yun na nga iniisip ko eh. Baka hindi ako makilala ni Alessandra. Bukod sa lumaki yung katawan ko, lalo pa akong umitim. Wala pa akong buhok. Pero, kung talagang mahal ka nun, tsak, balahibo lang nun makita sa'yo, kilalang kilala ka na niya. Siyempre naman. Kaya, pare, sasama mo ko uli ah. Oo naman, tsaka teka nga. Magiging ganap na sundalo na tayo. Di na pwedeng pare ang tawagan natin. Kailangan, buddy na buddy. O sige buddy, ikasa mo. Napakaswerte ng dalawa dahil nakatagpo sila sa training. At pagkatapos nun, agad silang umuwi sa kani-kanilang bahay. O buddy! O buddy, ano tara? Tara! Pero di ka pa yata naliligo. Hindi pa nga eh. Naku, alam mo ba? Napakarami nag-congrats sa akin. Pati yung kapitbahay namin. Pati yung mga tricycle driver pumunta pa rito. Kaya naman pala ganun. Sa pag-graduate pala natin, sila nanay at tatay, si kuya. Naghanda ba naman ng bongga? Wala na ako nagawa. Ganon? May handa pala rito. Di mo man lang ako inimbita. Tara! Kakain ako. Sige, pumasok ka muna. At tamang-tama, maliligo muna ako. Kuya Damian! Oh, Ekling! Malayong malayo yung mukha mo dati. Tumaba ka. Lumaki po ang katawan. Hindi po tumaba. Parang ganun na rin yun. Anong handa sa inyo? Wala po eh. Tamang kami-kami lang. Halika, naganda kami ng bongga. Para siyempre sa pag-graduate ng kapatid ko. Teka, saan kayo pupunta? Doon kay Alessandra. Naku. Bakit po? Tagilid tayo dyan. Paanong tagilid? Anong ibig niyong sabihin? Alam mo, sinasabihan ko na nga yung kapatid ko na huwag nang ituloy ang panliligaw kasi ilang buwan siyang nawala. Siyempre, sa kaantay ng babaeng iyon, baka nakakita na ng iba. Ganon? Lagot. Uy, Ekling. Isang oras ka na rito ah. Di ka pa rin tapos kumain? Teka, bakit ba? Saan ba kasi tayo pupunta? Doon nga kay Alessandra. Nako. Wag na pare, ay buddy. Bakit? Di ba nasabi ng Kuya Damian mo? Nasabi niya, siyempre. Mas nauna akong nakaalam doon. Pero di ako naniniwala eh. Mas gusto ko buddy na subukan. Aba, kapal na mukha natin ngayon ah. Siyempre, sundalo na tayo eh. Meron na tayong ibubuhay sa kanila. Dali mo dyan buddy. Sige buddy, eto na. Magsusupot ako ng spaghetti. Tsaka ng konting lechon manok. Para maibigay naman natin doon kay Alessandra. Baka sakaling magbago pa isip. Oo nga no. Hindi ko naisipin ah. Dali mo dyan ah. Lumakad sila papunta sa bahay nila Alessandra. Katulad ng sinabi ng kanyang Kuya Damian, huwag na niyang subukan dahil mukhang nainip na si Alessandra at sumagot na ng ibang binata. Sabi ko sa'yo, di ba? Ayan, kitang-kita ng mga mata natin. Meron siyang kalambingan sa duyan habang sila'y nagduduyan sa malamig na ilalim punong mangga. Ano buddy? Tara na? Hindi maaari. Anong di maaari? Ano gagawin mo? Nasungkit na nga ng iba. Yung puso ni Alessandra, tignan mo. Napaka-sweet. Magkaaka pa sa duyan. Sabi niya,
Aantayin niya ako. Sabi niya, halika na. Nakakahiya lang eh. Uy! Teka, si Kemon ba yun? Ekling! Randy! Kayo pala yan. Tara, pasok kayo sa loob. Ano, papasok pa tayo? Hindi na. Ayoko na. Pero si Kemon, ay napapalapit dito. Tara na, buddy. Teka. Alis na ba kayong dalawa? Kemon, pasensya na kasi hindi yata maganda tanawin dito eh. Yun na nga eh. Alam nyo, dahil sa ilang buwan kayong nawala, ayan, hindi ko napigilan yung kapatid ko. Umibig na siya sa iba. Uy, Randy, ba't ka ba nakatalikod? Harapin mo naman ako. Ako na humihingi ng tawad sa'yo. Wala ho kayong kasalanan, Kuya Mon. Sige na ho. Teka. Balita ko, ganap na kayong sundalo. At may ilang araw lang kayong bakasyon para kayo madestino. Hindi ba tayo inom? Sagot ko na. Nako, hindi na ho, Kuya Mon. May handaan din po sa kanila eh. Iniwan nga lang namin para mapuntahan namin si Alessandra, kaya lang ganito pala iabutan namin eh. Napaka-sweet! Baka lang gamin kayo dyan! Sa lakas ng sigaw ni Ekling, napalingon tuloy si Alessandra at lumapit. Kaya lang kasama yung boyfriend. Uy! Balita ko! Graduate na raw kayong dalawa! Oo, sundalo na. Malapit nang madestino ron sa digmaan. Nako, Ekling. Yan ba natutunan mo sa training? Kala ko pa naman, humble ang mga sundalo. Biro lang. Siyempre, pag tayo magkakaharap, ganun pa rin sa dati yung biro-biroan natin. Ganun pa rin. Uy, Randy! Bakit di ka tumitingin dito? Ha? Wala. Sige, alis na kami. Babe, sino ba yan? Bakit ba kailangan mong kausapin yung mga maiitim na lalaki na yan? Babe, si Randy tapos si Ekling. Babe, sino ba kasi mga yan? Manliligaw mo ba yan? Teka! Di yata maganda simoy ng hangin dito Ay, di pa kami sundalo Huwag mo sabihin gusto mo kaming subukan Ano ko ba, Ekling? Tara na. Hindi! Minamalit yata tayo nito eh. Isoy ka lang. Mas pogi ka lang at mas mabango sa amin ng kaunti. Pero ito, tandaan mo Pag nagsimula na kami sa destino, dudurugin ka namin. Nako. Kuya Mon. Alessandra, nagbibiro lang tong kasama ko. Halika na nga, nakakahiya ka. Hindi kasi, parang minamalit tayo eh. Halika na. Buddy! Sige. Habang naglalakad yung dalawa papalayo sa bahay nila Alessandra, napagalitan tuloy ni Randy si Ekling. Nakakahiya ka naman, buddy. Katatapos lang natin sa training, ganyan na agad yung pinangangalandakan mo. Tudurugin? Hindi ganyan ang hinubog sa atin sa training. Kasi buddy, parang ako nasasaktan nang makita kong hawak-hawak nung lalaki na yun yung kamay ni Alessandra. Ikaw di ka man lang nag-react. Para bang lumalabas na ako pa manliligaw ni Alessandra Humble lang. Disiplinado, matino. Sila lang yun. Dapat inahas mo na. Anong inahas? Anong ibig mong sabihin? Inahas! Dapat inunahan mo na. Niyayabangan nga tayo ng lalaki Mukha raw tayo mabaho. Iyaan mo na yun. Marami pang babae dyan. Yun ang gusto ko sa'yo. Marami pang babae dyan. Tara na nga. Nang dumating na ang eksaktong araw na sila'y makakasama sa deployment sa gawin ng Zamboanga, makapagbagbag damdamin ang pagpapaalam ni Randy sa kanyang magulang at sa kapatid. Randy, alis ka na ba talaga, anak?
Oo, Tay. Madedestino ho ako sa may Zamboanga. Ang layo nun. Baka mamaya, makakalabang kayo ng mga aswang sa lugar na yon. Tay, ano ba naman kayo? Kayo itong nagtulak sa akin ni Kuya para magsundalo tapos ganyan ang sasabihin nyo? Parang pinipigil nyo ako sa pangarap ko eh. Totoo mga aswang, anak. Maraming aswang dyan sa bandang Mindanao. Pinaaalalahanan lang kita. Kailangan mong mag-ingat. Isuot mo ito. Teka, ano to, Tay? Nako, ito na naman yung medalyon nyo eh. Anak, yan ang bumuhay sa akin sa loob ng mahabang panahon. Kaya nga kahit matanda na ako, nakapag-asawa pa rin ako at kayo ng kuya mo ang naging bunga. Malaki ang may tutulong sa iyo niyan sa pupuntahan mong laban. Ano bang gagawin ko rito sa, ano ba tawag dito? San Benito yan. San Benito? Oo, malaki ang magiging tulong sa iyo niyan. Kapag nasa panganib ang iyong buhay, iinit yan at para bang binibigyan ka ng senyales na kailangan mong mag-ingat. Sige, Tay. Kuya Damian. Kuya! Oo, Teka, ba't ka ba nakatalikod? aalis ka na? Kuya, umiiyak ka ba? Parang nagsisisi tuloy ako. Dapat pala hindi kita itinulak sa pagiging sundalo. Hindi mo nga nasungkit yung puso ng babae na yun eh. Kuya, hayaan mo na siya. Ako nga, di ako masyadong nasaktan eh. Ang iniisip ko rin kasi kapatid ko, baka kasi damdamin mo yung nangyari. Baka mapano ka dyan sa destino mo. Hindi, Kuya. Hindi mangyayari yon. Kakalimutan ko na si Alessandra. Talaga? Mainam naman kung ganoon. Paano, Kuya? Alis na ako ha. Mag-iingat ka. Asahan kong uuwi ka ng buhay. Oo, Kuya. Nay? Anak! Alis na ho ako. Mag-iingat ka, anak. Uuwi ka ng buhay. Nay naman eh. Huwag niyong iniisip yung mga bagay na yun. Kasi kung ano ang sinasabi niyo sa tao, yun ang mangyayari. Alam ko. Kaya nga sabi ko uuwi ka ng buhay. Kala ko kasi nag-aalala kayo na baka mamaya ganto ganyan. Kasama na yun, anak. Kasama na yun. Mag-iingat ka. Uuwi ka sa birthday ko. Next year pa naman yun na eh. Titignan ko po. Bunso? Kuya? Iiwanan mo na kami, kuya? Talagang ganun eh. Kuya, pag umidad ako ng ganyan, magsusundalo din ako, kuya, para magkasama tayo sa trabaho. Sige. Ikaw? Kung idol mo ang kuya, di magsundalo ka rin. Siyempre naman po, kuya. Buddy! Nandiyan na pala si Buddy. Tay, Nay, Kuya, Bunso. Magpapaalam na ako. Mag-iingat ka! Mag-iingat ka! Kuya naman eh. Mag-iiyakan pa ba tayo rito? Buddy. Mukhang mabagbag damdamin ang pag-iwalay niyo Oo eh. Nako, ganyan din sa bahay. Yung nanay ko, hinabol-habol pa ako hanggang kanto. Ano ba yun? Naiyak din naman ako. Kaya lang ang problema, syempre, di tayo pwedeng magpadala sa bugso ng damdamin. Kailangan nating panindigan tong pinasok natin. Paano po? Pupunta na po kami. Mag-iingat kayong dalawa. Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo, anak. Kuya, babalik ka na buhay, kuya, sa birthday ni inay. Mag-iingat kayong dalawa. Oo naman. Mag-iingat ang kuya para sa inyo. Nang makarating sila sa Zamboanga, nagulat sila dahil kahit sabihin na ang mga babae roon ay merong balot sa ulo, mapapansin mo naman na sadyang napakagaganda. Buddy! Sarap pala madestino rito Talaga? Alam mo, kuwang-kuha ko yung isip mo eh. Diba? Iisa yung iniisip natin dalawa. Talaga naman, kahit may sarong sa ulo yan,
maganda pa rin. Hay! Paano, buddy? Tara, balik na tayo sa kampo. Sige, tara. Sa pagdestino nila sa Zamboanga, hindi lang purong mga sundalo ng Philippine Army ang mga naroroon dahil minsan ay nakakasama nila ang counterpart nila sa pulis at sa Philippine Marines. Buddy, sarap pala rito, no? Dito mo makikita yung mga veterano. Talaga. At dito rin tayo kukuha ng tamang estilo kung paano tumagal sa labanan, di ba? Syempre naman. Tumagal sila ng 2 buwan sa Zamboanga na ni minsan ay hindi sila nakatikim ng engkwentro. Karamihan ay purong pagdalaw lang sa liblib para kamustahin ng mga tao doon. Nakakabagot, buddy. Bakit na naman? Walang chicks. Ka? Puro ka chicks. Ibig ko sabihin, di ba sabi nung mga nakakasama natin sa training na sila merong kapatid, tiyuhin, at yung dating mga sundalo ba? Pag dito raw na destino sa Mindanao, nako, malimit daw ang putukan dito. Dito sa nadestinuhan natin, City. Walang putukan. Hayahay, kinakalawang na ngay baril ko eh. Pupunasan mo kasi. Pero buddy, seryoso, yung unang baba natin doon sa bayan, napansin ko, iba yung tingin mo ron sa, sa babaeng bumibili. Sa bumibili o sa nagtitinda? Sa babaeng bumibili, yung nakasuot ng pangkatulong. Oo, buddy. Maganda siya. Gusto ko nga siyang makilala eh. Pero sana, pagbaba natin ng bayan, nandun pa yung babae na yun. Baka sakaling siya na talaga yung makatuluyan ko. Sana nga. Isang araw, pumunta sila ng palengke sakay ng 6x truck. Marami sila sa loob noon. Sinabi niya sa nagmamanehong sarhento na kung maaari ay doon pa rin iparada sa dating pinagparadahan. Doon nga ito pumarada at agad silang pumunta sa tindahan kung saan nila nakita yung magandang babaeng sa tingin ni Randy ay nagpatibok ng kanyang puso. Buddy. Oh, Wala yata. wala nga yata. Kung bumalik na kaya tayo sa truck, baka mamaya maiwanan tayo eh. Hindi tayo iwanan. Takot lang ng mga yun na hindi tayo uwing kumpleto. Di nasabon sila ng opisyal natin. Sa bagay. Ano ba kasi bibilin mo? Alam mo, buddy, sa pag-iikot natin dyan sa mga liblib, marami ako nakitang mga batang mukhang kapos sa kinakain. Teka! Huwag mo sabihin. O, buddy, anin ko naman tong perang pabawon sa akin ng nanay. Bibiling ko na lang yung mga tinapay dyan para maipamigay natin. Sige, share na rin ako. Baka sabihin mo namang di ako nagsishare. Yun na mainam. Pabili po. Ano po yun? Wow. Oh my goodness. Buddy, di ba yan yung babaeng... Tama, siya nga yun. Bibili po kayo? Oo. Pabili nga nitong tinapay. Yan. Buddy. Ano yan? Siya nga ito, buddy. Tindera pala siya rito. Oo nga eh, nako! Mukhang mapapadalas yata tayo rito Miss, magkano? 100. 100? Buddy, bayaran mo na. Miss, bayad. Teka sandali. Kasi, nung nakaraan, nakita na kita rito eh. Akala ko bumibili ka lang. Tindera ka pala dito sa likod. Oo. Pwede bang makipagkilala? Pwede naman. Basta binata Ayoko yung may sabit. Oo naman. Teka, bakit di mo yata suot yung
nakalagay sa ulo mo ngayon? Tinatanggal ko pag mainit. Namamawis kasi yung buhok ko eh. Di ba taga rito ka talaga? Di ba tradisyon nyo yun? Hindi. Hindi ako taga rito. Kami ng pamilya ko, dayo lang kami rito. Pero syempre, kailangan naming sundin ang patakaran dito. Kailangan nakasuot kami ng ganito. Kala ko Muslim ka. Hindi. Hindi kami mga taga rito. Halo naman dito eh. May Muslim, may Christian. Ganun ba? Kanina pa tayo rito eh. Hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Siya nga pala. Ako nga pala si Private Randy. At siya naman si... Private Ekling. Uy, buddy. Yung tunay na pangalan. Ganon din yun. Nakakasanayan eh. Ikahihiya mo pa. Wow. Ang saya nyo naman tignan. Ako nga pala si Luna. Luna, maswerte ka na rito sa body ko kasi... Teka. Dito ka. Nasa harapan pa kita, tinatabunan mo ako eh. Ano ba kasing sadya nyo? Luna, alam mo, unang tingin ko pa lang sa'yo. Nabihag ba yung puso ko eh. Ewan ko, parang sinasabi palagi ng pako na pumunta kami rito, na kamustahin kita, kausapin kita, at tapos ligaw na kita, diretsahan na. Ano? Diretsahan agad? Kaya talaga mga sundalo. Kung saan kayo madistino, may mga asawa kayo eh. Ha? Wala kaming asawa. Parehas pa kaming binata. Totoo yun, Luna. Binatang binata. Talaga ah? Ayoko nang may sabit. Wala talaga. Maniwala ka sa amin. Private Randy. Private Ekling. Sir, at anong pinaggagawa niyong dalawa rito? Sir, Inaantay po namin yung trope. Inaantay? O nang liligaw kayo ng babae? hindi ho sir. Iha, anong ginagawa rito ng dalawang to? Sir, bumibili lang po ng tinapay. Ganon. Tara na. Baka masubon pa tayo ni Kapitan. Hapon na. Yes sir. Tumibok ang puso ni Randy sa babaeng si Luna. Sadya nga naman kasing maganda ang babaeng yon. Maayos sa sarili. Kahit kadalasan ay nakikita nila itong may balot yung ulo. Isang araw, ito yung unang engkwentro ng magbadi. Nakasalamuhan nila ang hindi bababa sa 50 kalaban. Maswerte naman sila dahil hindi sila tinamaan. Pero ang iba nilang kasama ay may tama. Kaya't ang naging papel nila ay mag-rescue ng mga kasama nilang sugatan. Napansin ng isang opisyal si Randy na sumusugod sa kasamahan nilang bumulagta na tila ba hindi alintana kay Randy na merong bala na tatama sa kanya. Sigaw ng sigaw ang kanilang opisyal pero nagtagumpay si Randy nang makuha niya ang kanilang kasamahan na may sugat. Buddy! Buddy! Rico! Huwag mong daganan yung sugat ko! Nako! Buddy! May tama ka. Pero boy ka pa, no? Hoy! Randy! Ano bang ginagawa mo? Nagpapakamatay ka ba? Nakita mo lang yung kabady mo may tama eh. Sir, hindi ko man pwedeng pabayaan yung body ko. Diba? Oo. Sige. Antayin natin ang reinforcement. Matatapos din yan. Nang dumating nga ang reinforcement, dito na nag-atrasa ng mga kalaban. At pagkatapos ng palitan ng putok, tumambad sa kanila ang 3 patay na kalaban. Swerte mo, buddy! Buhay ka pa rin. Siyempre, manayata ako sa'yo. Pero teka, huwag mo ako lokohin. Ba't di ka tinablan ng bala? Ano? Anong di tinablan? Di naman ako tinamaan. Imposible. Live na live yung pwesto ko na yun eh. Nirescue mo ako ng walang kahirap-hirap. Huwag mo sabihin, meron tayong agimat dyan. Alam mo buddy,
Hindi ko rin mawari eh. Anong di mo mawari? Eh, di ba nung nirescue kita? Alam ko talaga wala kang mapagkukuberan kasi doon ka bumagsak. At alam ko rin buddy na tinamaan ako kaya nga may butas yung suot ko eh. Buddy, ang hindi ko maintindihan. Hindi man lang ako tinalaban. Eh, paano? Ewan. Dahil siguro dito sa suot ko na to, uminit eh. Ayan yung bigay ng tatay mo. Swerte mo, may tatay kang ganon. Eh, yun na nga. Pero buddy, kung ito man ang dahilan, eh ba, napakalaking pasasalamat ko na buddy. Talaga? Dapat ka lang magpasalamat. Nabalitaan din ng kanilang opisyal ang nangyaring hindi pagtalab ng bala sa katawan ni Randy. Randy? Sir, halika mag-usap tayo. Yes sir. Randy, sa tagal ko nang nakadestina dito sa Mindanao, marami na ako mga tao na ang katulad mo. Sir, yung bagito po ba? Hindi. Alisin muna natin ang pagiging sundalo sa usapan. Randy, hindi lang ikaw ang naging tauhan ko na hindi man lang tinatalablan ng bala. Oh, hindi tinatablan ng bala? Oo. Ikaw, si Sargento, si Sargento, si Sargento, si Sargento. Marami na kayo. Pero Randy, alam mo ba? Nag-aalala ako sa iyo eh. Bakit naman po? Kasi lahat ng naging tao ko rito na katulad mong hindi tinatablan ng bala, namamatay. Sir? Namamatay? Eh, paano? Akala ko di po tinatablan ng bala. Hindi sila namatay sa bala. Namatay sila sa paglilinlang. Randy, mag-iingat ka. Tiyak na alam ng mga nasa paligid na hindi natin masyadong napapansin na ikaw ay merong gamit. Baka mamaya, mapaibig ka. Alam mo bang, yan ang karamihan sa ikinamatay ng mga tauhan kong merong katulad mo. Yung may gamit po ba? Yung ganito? Oo. Iba naman ang gamit nila. Yung iba nakikita kong parang bracelet na merong batong puti sa gitna. O kaya naman yung necklace na meron ding batong puti sa gitna. At ayon sa pagkakaalam ko, ang pangalan noon ay Batomo. Tapos, ginagamit pa nila yun panghilot. Binababad nila yon sa langis ng niyog. Kaya kung meron mang tropang may masakit ang katawan, sila na ang umihilot. Pero kung sa'yo ba ito ano tawag dito? San Benito po yan. Bigay po ng tatay ko. Maganda. Paano Randy? Yun lang ang gusto kong sabihin. Ilan sa mga tao ko narito ang namatay, hindi sa pakikipaglaban sa digmaan. Hindi gamit ang dahas. Namatay sila dahil sa masamang paglilinlang ng mga nasa paligid. Dahil galit. Yung ibang mga nasa paligid sa mga taong may suot na ganyan. Mag-iingat ka. Yes sir. Salamat po. Eh buddy, anong sabi sa'yo ni Kapitan? Ayun, Masamang balita. Yung katulad ko raw na merong ganito, namamatay. Pero hindi sa barilan, hindi sa digmaan. May sinasabi siyang may galit daw na tao dyan sa paligid eh. Yun daw ang kinamatay ng iba niyang mga tauhan na meron ding ganito. Nako! Itapon mo na yan. Di no? Ba't ko to itatapon? Nasa sa akin naman yun kung magpapaloko ko dyan sa mga tao dyan sa paligid, di ba? Ikaw? Nasa sayo pa rin yan, buddy. Hindi nakinig si Randy sa sinasabi ng kanyang kabady, kaya't nanatili pa rin sa kanya yung suot-suot niyang San Benito o Saint Benedict sa English. Buddy, nakakayamot dito. Talaga? Walang lakad? Hayahay masyado. Buddy, paalam kaya tayo kay Kapitan. Saan naman tayo pupunta? Kay Luna? Oo sana eh. Tara. Nako, di tayo papayagan. Ako na nagsasabi sa'yo, buddy. Malabo yan. Yoko, dito na lang ako. Bahala ka. Magpapaalam ako mag-isa. Pag pinayagan ako, maiwan ka rito. Bahala ka. Kala ko ba magkabady tayo? Natamad kasi ako eh. Parang gusto ko lang mahiga. Halika na kasi. Oo na.
Maswerte silang dalawa dahil sila'y pinayagan. Agad silang bumaba ng kabayanan para bumili sa tindahan ni Lona. Nako mga sir, day off ni Luna ngayon. Po, naku lagot. Isang kaya tayo pupunta nito? Nay, saan ho ba yung bahay nila Luna? Malayo rito. Halos 1 oras ang biyahe. Baka mamaya abutin kayo ng gabi. Di ba mga naka-duty kayo? Hindi naman po. Mamayang gabi po yung duty namin. Kung ganon meron pa pala kayong oras. Sige, ito ang address ni Lona. Puntahan nyo. Siya nga pala mga sir, payo lang. Dapat hindi na kayo nagsuot niyan. Ito talaga di pala kayo naka-duty ngayon. Mas mainam na yung nakasibilyan. Hindi nyo kilala ang karakas ng mga ibang tao dito. Di ko naman sinasabing masasama ang mga tao rito pero kailangan nyo pa rin mag-ingat. Nay, salamat po pero tama po kayo. Saan po ba rito makakabili ng damit, ng stepin, ng short, kahit pang isang suot lang? Diyan, pumasok ka dyan sa loob. Dire-diretso paglampas mo dyan sa bilihan ng mga karne. Bilihan na ng mga gamit sa bahay, susunod na yung mga damit. Sige ho, Nay. Salamat po. Nagmadali silang makabili ng bagong damit at isinuot yun. Kaya lang yung mga bakal nilang maliliit ay nakalagay lang sa bag. Buddy, dalhin mo baka gabihin tayo. Sige buddy. Kinagulat ni Lona ang pagdating ng dalawa sa kanilang bahay. Luna! Tama! Si Luna nga yun! Uy! Anong ginagawa nyo rito? Paano nyo natanton yung bahay namin? Nabusog na ako tuloy sa kalalakad Luna, di na importante yun. Mga sundalo kami siyempre. Alam namin kung saan kahanapin. Talaga ba? Nakakatuwa naman. Luna, para sa'yo. Binili ko yan. Uy, anong binili ko yan? Ako ang bumili ng putas na yan. Ay, si Buddy nga pala. Sige na, usap na kayong dalawa. Formal na ipinakilala ni Luna ang dalawa na yon sa kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang niya dahil sa unang pagkakataon. Ngayon pa lang merong lalaking umakyat ng ligaw sa kanilang anak. Tito, salamat po sa magandang pag-istima sa amin. Salamat po dahil pumapayag po kayo na ligawan po namin ang inyong anak. Anong namin? Ikaw lang Oo nga pala. Ako lang po pala, hindi po pala yung body ko. Pasensya na po. Tito, kung inyo pong mamarapatin, magtatanong po sana ako kung tagasan po ba kayo? Paano po kayo napadpad dito? Paano kami napadpad dito? Opo sana Simple lang. Mahirap masyado ang kalagayan namin doon sa amin. Meron kaming mga kalahi na gustong pumatay sa amin. Dahil sa gusto naming mabuhay, umiwas na lang kami. Dahil na rin sa tulong ng aking kaibigang albularyo na si Canole, nakahanap kami ng tamang lugar para sa pagbabagong buhay namin. Pagbabagong buhay? Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag niyo pong sabihin na kayo yung mga dating rebelde. Hindi. Nagkakamali ka. Hindi kami mga dating rebelde. Iho, alam kong malaki ang pag-ibig mo sa aking anak. Pero, kung sakali ba'y kaya mo siyang tanggapin pag nalaman mo ang aming katauhan? Oo naman po. Hindi naman po siguro hadlang yun para sa pagmamahal ko sa kanya. Kung ganon, malalaman mo ang sagot bandang huli. Pero bakit po bandang huli pa? Siguro po mas mainam nang malaman ko na ngayon. Naniniwala ka ba sa aswang? Aswang? Kaya po pala
Umiinit ang San Benito ko eh. Nako, buddy. Aswang? Teka. Oh, buddy. Kalma ka lang. Sandali lang. Huwag kayong magalit. Oo, aminin ko sa inyo. Ako, si Luna, at ang asawa ko'y nahawahan ng pagiging aswang. Totoo po ba yan? Luna? Oo. Agad silang nagpaalam. Hindi sa komunga nalaman nila na aswang ang pamilya ni Luna. Napatingin kasi sila sa orasan. Baka abutin sila ng dilim. Tiyak na hindi sila makakaabot sa tamang oras ng palitan. Buddy, aswang pala yun. Kaya nga eh. Anong plano mo? Pero napansin mo ba? Mababait sila. Hindi sila yung mga agresibong aswang na basta na lang kumakain ng tao. Nakabady, kung ako sa'yo tigilan mo na yan. Maraming babae dyan. Kaya nga. Sa kabilang banda, ang sabi ng tatay ni Luna, kung maaari ay iwasan na rin ng sundalong si Randy. Baka kasi hindi matanggap noon ang kanilang pagkatao. Tay, nasa sa kanya naman yun kung iiwas na siya, di ba? Anak, sinabi ko naman sa'yo na hindi mo kailangan mga tulong dyan sa bayan. Kesa naman itay, nandirito lang ako palagi. Kesa naman, nandito lang ako nakahiga. Gusto ko rin kahit paano makatulong sa inyo. O ayan, meron tayo tuloy na sabihan na ang lahi natin ganito. Tay, sundalo naman yun. Hindi naman siguro kakalat ang kwento patungkol sa buhay natin. Tsaka di ba nga, nangako sa inyo si Mamang Nole na sa susunod na pagkikita-kita natin, dala na niya yung gamot para matanggal ang pagiging aswang natin. Hindi ba nga, di naman talaga tayo ganito eh. Nahawahan lang tayo ng mga kamag-anak natin nang umuwi tayo sa Negros. Kaya nga, kailan kaya darating si Kanole? Gustong gusto ko nang makawala sa sumpa na yan. Kaya nga itay. Nang dahil sa nangyaring pag-amin ng magulang ni Luna, mahigit 4 na buwan ang tumagal bago sila nakabalik sa lugar na yon. Inisip na rin tuloy ni Luna na ayaw na sa kanya ni Randy dahil halata naman na dismayado ito nang malamang aswang pala ang lahi nila Luna. Buddy, anong plano mo? Makakabakasyon na tayo. Siyempre, uwi ako sa bahay. Ako din, miss na miss ko na mga magulang ko eh. Ako rin, buddy. Pero buddy, hindi pa rin mawala-wala sa isip ko yung si Luna eh. Bakit? Huwag mo sabihin, mahal mo siya kahit aswang siya. Parang gano'n na nga eh. Alam mo, buddy, ngayon ko lang to sasabihin sa'yo. Madalas ko siyang napapanaginipan eh. Para bang sinasabi niya sa akin na puntahan ko siya kasi mahal niya ako. Tapos parang may sinasabi siyang tao na tutulong sa kanila nang matanggal ang pagiging aswang nila. Buddy, aswang yun eh. Paano namang matatanggal ang pagiging aswang ng pamilya na yun? Inborn sila na ganun. Hindi, buddy, basta naniniwala ako na hindi sila aswang noon pa. Baka nga nahawahan lang sila. Katulad ng sinabi ni Kapitan, yung kwento niya sa akin. Meron siyang dating tauhan na bago mamatay, inamin nito na nahawihan daw siya ng pagiging aswang. Maniniwala ka naman dyan kay Kapitan. Loloko ka lang noon. Palagay mo lolokohin tayo ng opisyal natin? Palagay ko lang ha. Pero buddy, hindi ko talaga masabi yung bugso ng damdamin ko eh. Para bagang sinasabing balikan ko siya na mahalin ko siya ganun. Ikaw, kung babalik ka ron, sasama ako. Kung kakainin ka ng aswang doon, magpapakain din ako. Iyon ang tunay na buddy, di ba? Patay kung patay. Talaga? Oo, kaya nga pag bakasyon natin, kung gusto mong pumunta ron, duman muna tayo ron. Tara, bago tayo umuwi sa atin. Pagbibigyan kita, sige.
Sige. Salamat talaga, buddy ah. Oo, wala yun. At heto na nga, nang makakuha na sila ng bakasyon, napagdesisyonan ng magbody na dumaan muna kay Luna sa palengke. Manang, si Luna po. Naku! Nakabakasyon si Luna. Ito ang simula ng araw ng kanyang bakasyon. Kung ako sa inyo, puntahan niyo ron sa bahay. Salamat po. Madali silang pumunta sa bahay nila Luna. Papalabas na sila noon ng bahay nang masalubong nila Luna ang dalawa. Luna? Tay, Kayo pala. Akala ko hindi na kayo babalik pa rito. naging abala lang po. Masyado po kasing abala. Minsan napapalaban at marami po kaming pinupuntahan ng mga kung ano-ano. Teka, may mga dala po kayong gamit. Saan po kayo pupunta? Anak, ikaw na ang magpaliwanag. Namatay kasi ang lola ko. Kaya uuwi kami ng Negros. Negros? Oo. Nasabi nyo dati taga roon kayo. Pero di ba sabi nyo taga roon yung lahi nyo na gustong pumatay sa inyo? Oo, pero natatakot man kami. Kahit paano'y naibsan yon. Kasi nag-usap na si tatay tapos si Kanole na gantong petsa uuwi kami ng Negros at magkikita-kita kami roon. Dala din daw niya yung gamot para sa amin. Tapos magiging safe kami roon. Kayo? Bakit nandito kayo ngayon? Akala ko ayaw nyo na sa akin. Luna. Hindi kasi ako makatulog eh. Palagi kitang napapanaginipan. Palaging sinasabi ng isip at puso ko na balikan kita. Pasensya ka na Luna ah. Hindi ako nadismaya na ganyan kayo. Ang totoo niyan, gusto talaga kita eh. Tsaka isa pa, mukhang nakatsamba kaming dalawa ni Buddy. Anong ibig mong sabihin? Nakabakasyon kaming dalawa eh. Uuwi na sana kami sa amin. Nasabi ko kay Buddy na dumaan kami rito para kamustahin ka. Mukhang alis yata kayo. Kung gusto nyong sumama sa amin sa Negros, wala namang problema. Sumama lang kayo pag gusto ninyo. At kapag ayaw nyo na sa lugar namin, pwede naman na kayong dumiretso sa inyong bahay kung saan kayo nakatira. Siya nga po pala. Mga taga Pangasinan po kami. Ilocano? Opo, paano nyo po nalaman? Si Kanole, may lahing Ilocano yon. Ganun ho ba? Taga Pangasinan din po? Hindi, taga Nueva Ecija. Ayos. Sige po itay. Sasama po kami. Sumama yung dalawa kahit alam nilang delikado ang lugar na yon. Alam na kasi ng dalawa na yung pupuntahan nila ay burol at ang mga kamag-anak nila ay mga aswang. Napag-usapan tuloy ng dalawa na kailangan maging alerto sila sa kanilang pupuntahan. Buddy, wala namang pinagbago tong lugar na to sa lugar na pinanggalingan natin. Ang kaibahan, wala yatang chicks dito. Di katulad sa Zamboanga. Marami, mapuputita. Buddy, yun na siguro kalahin nila. Yung mga nakatingin. Nako, buddy, ikasan mo. Shh, wag. Di mo pwedeng gawin yun. Di tayo pwedeng magpahalata rito. Biro lang, ikaw naman. Mabuti naman! At muli kayo nagpakita rito! Kung ano pang mamamatay, hindi kayo magpapakita rito! Patawad po, Tito, pero hindi po ito ang pinunta namin. Si Lola. Pumasok na kayo sa loob! At sino itong mga kasama ninyo? Mawalang galang na po. Anong mawalang galang? Kasintahan po ako ni Luna. Kinagulat ng malaking mama na yon nang sabihing kasintahan siya ni Luna. Napatingin tuloy ito sa tatay ni Luna. Totoo yun. Kasintahan siya ng aking anak.
Yung isa, kabady niya. Parehas silang sundalo. Pumasok na kayo sa loob. May pag-uusapan tayong importante. Pagpasok nila sa loob, napansin ng magbadi. Malinis naman yung bahay at hindi mo sila makikitaan na sila'y mga aswang. Buddy, walang senyales ng pagiging aswang dito. Pero kailangan natin maging alerto. O naman, kahit nakapikit ang aking mga mata, gising ang aking mga wisyo. At siyempre, kailangan alerto. Baka mamaya putol na pala isang kamay natin Di pa natin alam. Sa pagod ng dalawa sa biyahe at sa trabaho, nakatulog sila roon nang hindi nila namamalayan. Buddy, madilim na. Teka, nakatulog ako Ako rin Nasaan kaya sila? Baka nandun sa labas. Di naman yata totoong aswang mga tao rito. Parang palagay ko nga rin Di kaya binibiro lang tayo tinatakot ng tatay ni Luna? Ewan! Lumabas yung dalawa sa kwarto. Pagtingin nila sa damara ang dami-daming tao. Si Luna at ang kanyang ama at yung mga kapatid niya tapos nanay nakabukod ng mesa habang kausap yung kanilang tiyuhin na kausap nila kanina. Bukod pa rito, may katabi yung tatay ni Luna ng isang lalaking nakasuot ng sandong puti. Sino kaya yun? Ewan! Tara, lapitan natin. Sige! Makahingi tuloy ng pagkain. Oh, gising na pala kayong dalawa? Oo nakatulog kami. Pagod kasi. Luna, kamusta rito? Okay lang. Kahit paano nagkaintindihan naman na. Mainam kung ganon. Luna, totoo bang aswang ang mga lahi nyo? Shh! Kamaingay! Bakit? Yung ibang mga taong nakikiramay dito, hindi nila alam yun. Ganun ba? Nako, pasensya ka na, hindi ko kasi alam Okay lang. Kayong dalawa. Tatanong na kayo ninyo. Bakit kayo sumama rito? Sir, kasintahan nga po ako ni Luna. Kaya po ako nandirito at saka ng body ko, nakalib po kami sa trabaho. Siyempre, antayin po namin yung pagkakataon na matapos ng libing para dediretso na po kami sa amin. Iuwi ko na po si Luna. Ganun ba? At ikaw naman. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong papakialaman ang bisita ko. Albularyo yan. Siya si Kanole. Wala akong pakialam. Magandang gabi sa iyo, kaibigan. Ako nga pala si Nolesto. Patawad kung nandito ako sa inyo. Meron kasi akong pakay pero hindi kayo. Kilala ko kayo. Amoy nyo pa lang. At ang pagkakatingin ko sa inyo, kilalang kilala ko kayo. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay gulo ang pinunta ko rito. Kanole, doon tayo sa kubo. Doon tayo matutulog. Paano? Kami naman ang matutulog, mga sir. Mamang Nole, sandali ho. Bakit? Kayo ba yung sinasabing magbibigyan ng lunas para matanggal ang pagiging aswang nila Luna? Siya nga naman, sir. Sir. Huwag kayo maingay. Hindi kasi alam ng mga tao rito na sila ay ganito. Sila lang din ang nakakaalam. Kasi kung mapapansin ninyo, napakaraming tao nakikiramay. Kung alam ba ng mga tao rito na sila yung mga aswang, palagay nyo, may makikiramay pa? Malabang wala na, di ba? Sige, kung gusto nyong sumama sa kubo, tara. Sumama nga sila roon at nasaksihan ng dalawa kung ano ang prosesong ginawa ni Kanole para mailuwa nila ang pagiging aswang. Tumagal yon ng mahigit 1 oras dahil sa bilang nila. Tuwang-tuwa si Luna dahil hindi na sila aswang. Hindi ka na aswang? Oo, hindi na.
Ayos! Tay kayo rin po. Ito ang matagal ko nang hinihiling. Ang matanggal ang pagiging aswang namin. Luna, ngayon, binibigyan na kita ng karapatan. Kung gusto mong sumama rito kay Randy pauwi sa kanila sa Pangasinan, sumama ka na, anak. Malaki ka na. Kailangan mo na rin bumukod. Kailangan mo na rin mag-asawa. Talaga, itay? Huwag ka nang umiyak. Maraming salamat sa iyo, Kanole. Kung hindi dahil sa iyo, magpahanggang ngayon, tiyak na aswang pa din kami. Wala po yun. Tumupad lang din po ako sa usapan. Nangako ko sa inyo na sa pagbabalik ko dala ko ng lunas. At saka isa pa, hindi ako tutupad sana kung hindi rin kayo tumupad sa usapan natin na kayo'y magbabagong buhay. Ginawa naman namin ang lahat para kami magbagong buhay. Mainam kong ganun. Sabay-sabay silang kumain ng gabing yon. Sabay-sabay din silang nakatulog. At bandang 2:00 ng madaling araw, wala nang katao-tao. Nang biglang magising si Kanole at si Randy tapos si Eking. May mga tao sa labas. Tignan nyo! Teka, mga lalaking nakahubad? Teka, ba't mga nakahubad ang mga weirdo na yan? Sinabi sa kanila ni Kanole na yung mga lalaki sa labas ay desidido silang patayin. Hindi lang silang dalawa, maging ang lahi ni Luna. Dahil pakawari ng kanilang mga kalahi, sila ay pinagtaksilan. Nagising din noon yung tatay ni Luna. Por Diyos por Santo po, eto na ang aking ikinatatakot na kapag alis ng mga tao, tsaka sila aatake. Huwag niyo sabihin na gusto niyong isabay ang burol namin sa aking ina. Bigla na lamang tumalo ng 2 lalaki sa bintana at nasaktuhan pa noon si Ekling. May dala siyang kutsilyong issue at agad niya itong sinaksak. Nang makabitaw yon sa kanya, biglaan na lang itong tumakbo papalabas. Sinundan nila ang mga lalaki na yon dahil pilit sila nitong pinasusunod at hinahamon. Ipakita raw nila ang pagiging sundalo nila kung tunay ba silang matapang. Dala rin ng 2 ang kanilang mga bakal, pero sinabihan sila ng tatay ni Luna na huwag silang magsayang ng bala dahil yon ay hindi uubra sa kanilang lahi. Sumunod naman ang mga ito sa utos ng kanyang ama, kaya't nang masukol nila ang hindi bababa sa 10 lalaki, dito ay hinamon nilang kamay-kamay lang. Kamay-kamay lang tayo. Ang tatapang ninyo. Ahamunin nyo kami. Kami nga itong mga sanay sa ganyan. Wala kaming pakialam kahit kayo mga sanay sa patayan. Ang amin lang, gusto naming kumain. Ganon? Mamang Nole, ipaubayan nyo na po ito sa amin. Siya nga naman, Mamang Nole. Patutuwa din lang namin tong mga ito. Sige, manonood lang ako. Pero pag nakita kong argabyado kayo, doon ako kikilos. Ano pa inaantay? Let's get ready to the rumble! Uy, teka sandali, Ekling. Bakit po? Lugi ka. Ano po ito? Kaparehas yan ng suot ng kabady mo. San Benito? Ayos! Nang maisuot ni Ekling ang San Benito, pakawari niya'y naging doble ang bigat ng kanyang katawan. Dito tuloy niya napagtanto na kaya pala mabigat ang katawan ng kanyang kabady dahil sa suot nitong San Benito. Nakipaglaban ng 2 sundalong yun sa mga kalalakihang nakahubad. Sa tuwing makakatama yung 2, pare-parehas silang tumitilapon. At kapag nakakuha ng pagkakataon ng 2 sundalo, sinasaksak nila ito sa tiyan at kung saang bahagi. Pero lahat ng yon ay hindi tumatalab. Nasugatan yung 2
sa bandang balikat. Pero kanilang ikinagulat, yung mga sugat nila ay kapwa naghihilom at yung mga dugong pumapatak ay agad na nilalamon ng lupa. Hindi rin nakatiis noon ang tatay ni Luna at nakisali ito sa labanan. Mas matindi pala ang matandang yun at siya mismo ang bumabakle ng ulo ng mga lalaking aswang. Magaling pala kayong makipaglaban. Opo naman. At saka, ngayon ko lang naranasan buddy sikreto mo. Kaya pala hindi ka tinatablan ng bala dahil sa San Benito. O ngayon, nasugatan ako ng aswang. Haha, naghilom. Iba pala ito. Manong Nole, paano niyo ho nalaman na meron po akong San Benito? Di ba hindi ko naman po ito pinapakita sa inyo? Hindi mo man yan ipakita sa akin, Randy, pero nararamdaman ko. Kaya nga, ipinartner ko yan. Diyan sa kabady mo. Oh, may tumatayo. Kayo nang bahala dyan. Hindi naman tinutuluyan ng dalawang sundalo ang kanilang mga kalaban. Yung tatay lang ni Luna ang nangbabakli ng kanilang leeg. Kapag nangyari yun, agad na natutumba ang mga lalaki pero buhay pa rin. Tapos, tumatakbo sila nang bakli ang mga leeg. Akala ko buddy, mapapalaban na talaga tayo rito eh. Mabuti naman at nakinig kayong dalawa. Kasi kung ginamit nyo inyong mga bala, baka marinig pa tayo ng mga tao. Tiyak na pupuntahan tayo ng mga pulis. Nakakahiya pag nangyari. Sundalo, hinuli ng mga pulis. Yun na nga po eh. Ay tay, ano na po mangyayari? Palagay ko hindi na sila babalik. At sa aking pagkakaalam, ang mga taong yon ay napag-utusan lang ng aking kapatid para kayong dalawa ay kunin. Siyempre kami na rin. At galit na galit ang aking kapatid dahil natanggal na ang pagiging aswang namin. Sa amin kasing magkakapatid, siya ang unang naging aswang dahil siya maling paniniwala. Dahil siya ito'y nagkaroon ng maling maestro noong araw. Dahil siya ay aswang na. Gusto niyang lahat kami maging aswang din. Mabuti na lang talaga at nakilala ko si Kanole. Nang dahil doon, bumalik kami sa dati. O paano? Tapos ng laban. Palagay ko mamamatay na mga yun. Sige, bubalik na tayo. Hanggang sa mailibing ang lola ni Luna. Doon pa lang sila umalis at bumalik sa Pangasinan. At napagdesisyonan din ng tatay ni Luna na kung pwede ba silang sumama roon. Sumama naman sila at pumayag naman yung dalawa. Siyempre isinama rin nila si Kanole para full package at sabi nga'y mamamanhikan na sila. Babae pa ngayon ang mamamanhikan at kapag pumayag ang pamilya noon ni Randy, diretso kasalan na. Kailangan kasi nilang kunin ang pagkakataon na ito dahil nga sila'y nakabakasyon. Pagdating nila sa Pangasinan, tuwang-tuwa ang pamilya ni Randy dahil sa unang pagkakataon nakapag-uwi ito ng mamanugangin. Ganon din ang kanyang kapatid na si Damian. Utol! Mabuti naman at buhay ka pa! Siyempre naman kuya. Siya nga pala. Si Luna kasintahan ko, si tatay, si nanay, tsaka yung bunso niya tapos si Mamang Nole Albularyo. Kuya, tay, nay, kukunin na po namin ang pagkakataon na ito. Pag-uusapan na natin yung kasal. At kung maaari, nay, tay, kuya, kapatid ko, ikasal na kami agad. Ba yun ang gusto ko mangyari anak? Nang mabigyan mo na ako ng apo. Sabi ko na nga ba, magkakaroon ako ng apo. Malapit na. Nay! Kitang kita ko sa iyong mga mata ang pagiging excited. Siyempre naman, Damian. Nang dahil sa kapwa sila nagkasundo, hindi tuloy nakauwi si Kanole sa kanyang bahay dahil naging ninong pa siya ng dalawang ikinasal. Ikinagulat naman noon ni Randy at ni Ekling ang pagdalo ni Alessandra. Alessandra? Kamusta ka na? Okay lang. Congrats nga pala sa'yo.
Yan ang napapala. Niloko mo kasi buddy ko eh. Shh, buddy. Bunga nga mo. Totoo naman. Nawala lang tayo ng buwan eh. Sinagot na ng iba. Alam ko yon. Wala naman akong pagpipilian eh. Patawarin niyo ako. Kinagulat nila dahil ang kapatid na Alessandra na Simon merong ibinigay sa kanila. Kuya ano to? Invitation. Invitation? Para saan? Ninong kayong dalawa. Bibinyagan na rin ang anak ni Alessandra. May anak ka na? Sa kasamaan palad, yung lalaking yon, yung nakita niyo sa bahay, nabuntis siya noon. At ang mas masakit pa roon, iniwan lang siya. Kaya yun, single mother tuloy ang kapatid ko. Nako! Yan ang sinasabi ko na nga ba? Basta-basta kasi kayo nagtitiwala sa mga yun eh. Siyempre, iba pa rin yung dati ng kakilala. Ko kasi Alessandre, masyado ka kasing ganoon. Huwag ka nang magalit, Ekling. Ganun talaga. Uy, Randy, congratulations ha. Salamat. Salamat din na nakaten ka rito.